Okay, magandang araw sa ating lahat. So, welcome back sa ating channel mga bro. So, medyo matagal-tagal din yung hindi tayo naka-upload ng ating mga video. So, ngayon lang ulit tayo mag-upload. Marami na tayong nagawa pero hindi natin na i-upload. So, bali ito, meron tayo ngayong Samsung na 50. Bali yung model number. Pakita natin yung model number. Ang daming ano ngayon, ilang unit na yung nagawa natin na ganito na model. So bali ganito din yung model ng upload natin noon na pinagpiestahan tayo ng mga basher natin. Sabi nila mali daw yung ating ginawang procedure. Pero hanggang ngayon gumagana pa naman mga bro yung TV na ginawa natin. So importante sabihin man nilang mali yung ginawa natin. Importante gumagana pa yung TV. Hindi yung tamang procedure yung ginawa nila. Pero hindi naman nagtagal. So bali yung problema na to ay madalas nangyayari sa model na to. May backlight, walang display. Pero ito ay kakaiba mga bro yung nangyari dito. Nung nag-voltage checking ako, meron siyang mga supply. Meron siyang BGH, BGL, BSS, ABDD. Meron lahat yan. Pero, wala siyang display dahil hindi lumalabas yung kanyang clock. At saka itong kanyang LC1, LC2 dito. So, bali binalik ko lang yan para makita natin yung display. So, may display na to kaya lang may problema pa. So, yun yung i-share ko na lang kasi siguradong konti pa lang yung nakakaalam. Pero alam na nung mga master, no? Pero para na lang dun sa mga nag-umpisa pa lang. So, ito, mapapansin nyo dyan, sinubukan ko na ding bypass ng ano dito, ng LC1, LC2, kinonek ko sa BGH. So, yung BGH nito, yan, yung capacitor na yan. Tapos yung BGL, yan. Sinubukan ko na, pero may display siya, pero may bar line sa bandang baba. Yan. So, yung i-share ko dito, may encounter nyo. May leak yung kanyang clock 1 at saka clock 3. Pero meron siyang mga DC-DC. So, madalas kasi ito, yung mga ibang na-encounter natin noon, wala siyang mga DC-DC. Walang DC-DC, nagpro-protect yung kanyang DC-DC kasi nga may leak yung kanyang clock papasok ng panel. Ito naman may leak pero meron siyang DC-DC, meron dito. Ang wala lang, sukat ako ng signal, wala siyang mga clock signal. At saka yung kanyang LC1, LC2, yan yung wala. Pero BGH, BGL, meron lahat dyan. So, dito, hindi ko na mapapakita kasi nag-cutting na ako Alangan namang babalik ko pa yan. Hirap nag-cutting na ako dito. Nag-cutting na ako. So, hindi blocking yung ginawa ko. So, yung mga naunang video ko, nag-block ako. Tapos, ang sabi nila, mali daw yung blocking ko dito. Napasobra daw ako. Paano ko mapapasobra dyan? May mga ano naman may pan-test naman tayo Check mo lang yung continuity dito. Kunin mo yung clock 1 to clock 8. Malalaman mo na dyan kung hanggang saan ka magbablock. So, ito, yung model na to, nag-umpisa ka, pwede kang mag-block dyan. Mag-umpisa ka sa clock 2. Huwag mong indadama yung, pinto pala. Yung pinto, doon ka mag-umpisa.
Huwag kang mag-block doon sa pin 1 kasi walang display yan pag nag-block ka. Alam ko naman yun eh. Kaya may nag-comment na ano eh. Sumobra daw ako sa blocking sa una. Paano ako sumusobra dyan? May mga tools tayo na pang test para eksakto yung blocking natin. So, ito. Papakitan lang natin yung display. Or pakita ko muna yung resistance dito na leak. Para mapakita ko sa inyo na hindi lahat ng may leak yung kanyang panel ay nagpro-protect ang DC-DC. At saka hindi rin lahat ng nagpro-protect ang DC-DC eh may problema yung panel. Kasi kung palaging ganun yung alam nyo, nako baka pag na-encounter nyo yung trouble, hindi na kayo mag-i-explore. So mas maganda, hanapin nyo talaga kung ano yung cause ng problema. So ito, nakat ko yung mga resistor dyan. So dito na lang tayo mag-test. Basit lang. May ka. Iganam. So yung clock 1 at saka clock 3, dito na tayo sa papasok sa panel. So ayan o, meron siyang 1.5, 1.4K. O ayan, meron siyang 1.4K na leak sa clock 1 at saka clock 3. So ginawa ko dyan, nakating ko na yan. Kaya, ganun pa lang. Pakita natin yung kanyang display. So, itong trouble na lang na second trouble niya, ito na lang yung i-share natin kung paano ayusin. Ayan o. Pakita mo. Merong guhit. So, bali, bandang baba to kasi nakataob yung TV natin. Ayan. May mga bar lines dito. Pahaba. Ayan. Pero, bandang taas, malinis yan. Malinis. Tapos, mapapansin nyo dito, meron siyang parang sunog doon, no? Nangingitim. So, posibleng, doon nag-cause yung kanyang problema. Kasi dito na side yung nag-leak. Left side. So, yan yung ayusin natin. So, bandang pinakababa niya. So, yung gagawin natin dito ngayon, tatanggalin ko ulit yung resistor na yan, 0 ohms resistor sa LC1, LC2. Gagawin nating fix yung kanyang voltage. So itong kita nyo na ba dyan? Ito LC2, LC1. So tatanggalin natin yung dalawang resistor na yan. Yung LC1 kukonek natin sa BGL. LC2 ibubus natin to. Ibubus natin. So sukatan muna natin. Okay, doon tayo sa LC2. Kanyang LC2 negative 5.9, so 24 volts. So ayan. Negative 6. Round off na natin sa negative 6. So 24 volts. Yung LC1 niya, siyempre ganyan din. Parehas lang yan. Negative 5.9, 24 volts. So 24 volts yung kanyang
LC2, LC1, LC2. So, tatanggalin natin yan and then ibubus natin yung LC2. Gamit na lang tayo ng boost converter. So, eto, bali nalagyan ko na ng yan. Tanggal na natin yung 0 ohm resistor. Tapos yung LC1 natin, kinonek natin sa BGL. So yung BGL nito para mga bro ay yan kumunik yan sa yan BGL1. Yan yung kanyang BGL. Nasa negative 5.9 yung voltahe kanina. So yung kulang na lang yung LC2. Bali, gagamit na lang tayo ng boost converter. Tapos, saka natin na itataasan yung kanyang VGH. So, bali, nasa 24 volts lang yung naglalarong LC1, LC2 kanina. So, tataasan natin yon. So, bali, fixed voltage na. So, minsan naman, yung ibang panel, yung kinakabit kong module, yung ganito. So, bali ito yung ilalagay natin doon sa ginagawa ng kapatid ko. Yung mga ibang ginagawa natin na bagong panel. Ayaw niya yung mapag-isa yung LC1, LC2. Ang gusto niya magkahiwalay at ina-adjust yung voltahe ng LC1, LC2. So, ito yung ginagamit natin. So, 12 volts yung input. Yung output niya naman, adjustable, BGH, BGL. Yan. So, bali ito yung gagamitin ng kapatid ko doon sa isa. Tapos yung ito sa ginagawa natin, so yung boost converter. So yung LC2 lang yung adjust natin. Okay, kabit natin yung boost converter. So ito, bali nalagay na natin yung ating boost converter. So bali yung resistor na nilalagay ko, mababa lang ngayon kasi mababa yung mababa yung voltahe niya sa BGL, nasa negative 5.9 lang. Pero kahit ano naman yung ilagay niyo diyan, pwedeng 100 ohms, 47, 33. So nilagay ko lang diyan na resistor naka-series sa magnet wire is nasa 20 ohms lang yan, 20 ohms yan. 20 ohms din to. So, BGL to LC1 ang connection natin. BGL to LC1. And then yung LC2, yun na yung kumonek sa ating boost converter. So, plug in natin. Ayan, lumabas na yung backlight. Ayan o. So, check natin yung kanyang BGH. BGH. Ayun, wala siyang BGH. So, pero nag-on na yan. Bakit nawala yung kanyang BGH? Oy, hindi pala naka-ground, no? Ground natin. Check natin. Pero wala yung BGH nito pag hindi tama yung setting natin. Ayan o, wala siyang BGH. Wala siyang BGH, pero meron siyang 12 volts. Bakit hindi lumabas yung kanyang BGH? Kasi hindi pa natin to nasi-setting yung ating boost converter. Yung ating output ng ating boost converter is nasa 12 volts pa lang yung kanyang output. So dapat
para lumabas yung kanyang mga DC-DC niya, isi-setting na natin to sa kahit 25 volts. 25 volts muna kasi 24 volts yung original na BGH niya. So, lagay natin ng 25 volts. Okay, i-adjust muna natin to. So, i-adjust ko muna mga bro kasi ano eh. Okay, ikutin lang natin to para ma-adjust. Ayun, bali counterclockwise yung ano niya. Hirap, walang umalis na kasi yung kapatid ko eh. Nagkahawak kanina. May pinuntahan. Sige pa. Yan, 24. Dagdagan pa natin. Okay. Yan, 25 volts. Check natin yung kanyang BGH. So, wala. I-restart natin. Bilan natin pagkakasaksak. Okay, balik natin. Natin kung nagkaroon na siya ng 25 volts. Ayan, 24.8. Lumabas na, no? So, i-setting muna natin sa 25 volts yung ating boost converter para lumabas lahat yung kanyang DC-DC. Ayan, 25 volts yung setting natin. Tapos, ito, BGH natin. Okay. Tapos dito kailangan may tagahawak para mapakita ko yung display. Yung display nito kagaya pa rin nung kanina na may bar lines. Ayan o, meron siyang bar lines. Pero maliwanag yung bandang taas. Walang problema. Okay, bali ayos lang natin yung holder. Bali, maglagay na lang tayo ng salamin dito sa ano niya. Makita niyo yung display. Bar lines. Ayan. So, check nyo yung, ito na lang yung tingnan nyo mga bro, no? Habang itinataas ko yung voltahe ng ating LC2 natin. Okay, dito. So, nasa, ano kanina yan? Nasa 25 volts yung setting natin. So, i-adjust ko siya. Ayun. So, pansin nyo, nawala yung bar lines. Sukatin natin ngayon kung ano na yung output ng kanyang LC2. Output ng LC2, 31 volts. Nasa 31 volts. Ayan. Nasa 31 volts. So, pakita natin yung kanyang display.
Ayan o, malinis. Tanggalin nga natin to. Yan. Ba? Nawala na yung ano kanina. Nawala na yung bar lines. Okay. Ibalik natin. Babalik ko. Para makita nyo na babaan ko. Ayan, lumabas na naman yung bar lines. Diba? Ayan. Okay. Balik natin. Ayun. So, yung setting na yan, ang voltahe ng kanyang LC2 ay ayun, 33. So 31 kanina, ano na no, umayos na. Pero ito, i-observe pa natin to kung hanggang saan yung ano niya, kaya niya. Kasi kailangan natin obserbahan. Baka pag 31 lang, pagkalipas ng ilang oras, mag-bar lines. Kaya kailangan nating obserbahan. So ito ngayon, nasa 33 ang kanyang voltahe. Tapos, pakita natin ng buo yung kanyang display. Ayan o. Linis. Walang guhit. Ayan. Pero yung nangingitim sa gilid, posibleng may sunog yan sa gilid. Yan o. Pero yung kanyang display, pino siya. So, kailangan ko muna itong i-observe. Saka natin sasarado. So, eto mga bro. After nating i-test ng mga 4 na oras. Yan. Okay na. Hindi na siya flicker or lumabas yung bar lines. Yan. Okay. Patayin natin para makita natin yung logo. Ayan. So, bali, pwede na nating isarado to. So, bali, ang problema nito,
may leak yung kanyang clock. So nag-cutting tayo. Nung na-cutting natin, nagkaroon ng bar lines sa baba. Tapos ang ginawa natin dito ay nag-modify tayo doon sa kanyang LC1, LC2. So yung kanyang LC1, kinonect natin sa BGL. Yung LC2, yun yung nilagyan natin ng boost converter. Sinet up natin sa 33 volts. So pwede na natin yung isarado. Tapos yung ginagawa dito ng kapatid ko, ganon din, bar lines na may kasamang flicker. So iba naman yung nilalagay namin dito. So yung ganyan na module. Yan. Yung adjustable yung kanyang BGH saka BGL. So yung nilagay natin doon, boost converter lang. So ayan, bali sasarado ko na ito mga bro. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat.